Samantala, muling naantala ang pagpasa ng Reproductive Health Bill sa Kongreso. At kaugnay niyan, alamin natin ang saloobin ni Congressman Janet Garin, ang 3rd District po ng Iloilo kaugnay nito. Magandang tanghali po, Congresswoman Garin. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Ay, Congressman, ano po ang inyong saloobin sa inaasahang pong botohan kahapon na tila po hindi pa rin nangyari? Well, maganda naman dahil kahit paano umusad tayo sa individual amendment. Subalit, ang masasabi ko lang, nakakahiya po sa sambayan ng Pilipino, dun sa mga nagbabayad ng buwis, na nakikita natin na meron tayong mga kasamahan, na nakikita natin pera ng gobyerno. Kasi, ang sa amin naman po, kung ayaw nyo ng panukalang batas ito, you vote against it. Pero doon naman sa subasang ayon, at alam nila makaka-contribute ito sa ekonomiya ng Pilipinas, sa pagpapaunlad ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino, bumoto tayo sa Responsible Parenthood Bill. Pero nakikita natin na meron tayong mga iilan na binoto nga ng tao, pero andito naman po at wala naman pong ginagawa na sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, kundi marami po ang medyo namumulitika. No? So, meron tayong mga kasamahan who are against the Responsible Parenthood at RH Bill, pero alam po nila ang proseso na dapat naman talaga pagbotohan kasi matagal na itong pinag-hipatiman. Meron po ulat na lumalabas na maituturing po na pinal na bersyon ng bill ay may input daw po ng mga alagad ng simbahan. Ano naman po ang reaksyon niyo tungkol po dito? Well, yan po reflection po ng totoong demokrasya, and that's also a reflection that we have a listening Congress and a listening government. Kaya nga po dapat hindi po ito inaabuso ng ating kongresista, kagaya po ng ginagawa kagabi, no? Ni Congressman Pabling Garcia, ni Congressman Pacates, at ni Congressman Rufus Rodriguez. Okay. Patuloy pa rin po bang tinatalakay ang mga amendments po ng bill sa mababang kapulungan? Opo. We will proceed with the individual amendments. Kaya lang, alam naman po natin sa individual amendments, ayes and nays lang yan. Or botohan lang yan by tellers na nagpipilangan tayo. Pero ang nangyayari ngayon, meron tayong mga kasamahan sa Kongreso na para hindi mapagbotohan ang batas, pinupush nila na mag-nominal voting. Ito po, this is a very big slap on real democracy. Ito po pangiinsulto po sa sambayan ng Pilipino dahil ipinapakita po nila ang maling gawain. Kasi hindi po yan ang tamang legislative work. Hindi po ganyan ang paggawa ng batas. Ang paggawa po ng batas, hindi mo haharangin. Hindi mo haharangin, kundi magbibigay ka ng option, papagandahin mo ang panukalang batas at bibigyan mo ng kung anong kailangan para ito maging sa kapakanan ng mga ating kababayan. Okay, Congresswoman, sa inyo po pagkakaalam, ano po ba ang mga provision dito na hanggang ngayon po ay hiningi pa rin ng pagbabago? Wala na po. Kasi yung mga request nila, dinagay na. Yung mga ibang apprehensions, kinorek na. O kung yung mga sabi nila, baka hindi mapondohan, baka mahirapan yung LGU, naging clear na rin po. Talagang wala na. Pero meron po tayong mga kasamahan na syempre, takot sila sa backlash ng simbahan kasi nga mag-e-eleksyon. Panghuling katanungan na lang po, kung sakasakali pong maging batas yung RH Bill, ano po ang problema natin na maiuugnay naman po sa pagtulong po sa mga HIV/AIDS at sa anong paraan po ito may tutulong? Well, unang-una po yung reproductive health education at sexuality education kung saan nabibigyan ng sapat na kaalaman yung ating mga kabataan sa mga risks of engaging in premarital sex at dun sa mga hindi protected na sexual contact, lalo na pagkalalaki sa lalaki. Yung knowledge po na ibibigay natin sa ating kabataan, yun ang mag-i-empower sa kanila para hindi nila gawin ang mga bagay na kung saan yung komplikasyon, babalik din sa kanila at pwede pa nila ikamatay. Kagaya rin po ng itong pagtaas ng HIV, karamihan ng kabataan natin, ang dami na nag-CCS o yung tinatawag na casual sex. Para naging laro sa ibang kabataan, hindi nila na siniseryoso dahil hindi rin napapag-usapan sa loob ng bahay at sa loob ng paaralan. So if this is an issue na kung saan medyo tabu sa loob ng pamilya kasi medyo jahe sa nanay, jahe sa tatay, jahe sa magkakapatid, dapat meron tayong guided delivery of knowledge towards our youth para naman po hindi sila mabiktima. And this bill
will also address our problems in HIV. Alright, well said po. Maraming salamat po sa inyong oras. Si Congresswoman Janet Garin po ng 1st District ng Iloilo. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.